Ang maalamat na unang sequence na Sun God Throne ay bumaba mula sa langit. Ang nagliliyab nitong gintong liwanag ay direktang umiwas sa matinding bagyo. Habang ang dambuhalang haligi ng liwanag ay humahampas pababa, ang mga nangungunang tagapagtanggol tulad nina Su Qingying at Jiaolan ay agad na sinara ang paligid gamit ang malalakas na proteksyong harang upang pangalagaan ang transisyon ng Sealer. Bagamat alam ni Su Qingying na ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang pwedeng mangarap na lumapit sa isang artifact na ganito ka-absurd ang kapangyarihan, iginiit pa rin niya na ang pagpapanatili ng anumang panghihimasok mula sa labas palayo sa Sealer ay ang kanilang tiyak na tungkulin. Gayunpaman, si Jiaolan at ang mga piling veterano ng bansa ay nagbabahagi ng isang mabigat at masamang pangitain, na siya mismong dahilan kung bakit ang mga malalakas na pioneer mula sa buong bansa ay pinakilos para sa tungkuling ito ng pagbabantay. Sa katunayan, napakaraming sabik na voluntaryo ang halos nagmakaawa na sumali sa detalye ng seguridad, ngunit agad na sinala ng mga nakatataas ang karamihan sa kanila sa isang simpleng dahilan. Sila ay sadyang hindi sapat na mapagkakatiwalaan. Ito ay dahil ang isang misyon sa ganitong antas ay nangangailangan ng walang dod ang katapatan, lalo na sa patuloy na banta ng mga lumang taksil at especially iyan na nagtatangkang mag-trigger ng isa pang magulong sakuna tulad ng naunang nangyari nito lang sa Taytay City. Sa mismong pagkakataong iyon, nagkatotoo ang mga takot na iyon ng isang masamang lilang kislap ang sumabog sa kalayuan, na agad na pumukaw sa matalas na pandaman ni Su Qingying at Jiaolan. Habang ang isang alon ng kaaway na enerhiya ay bumubulusok ng diretsyo sa gintong sinag, mabilis na napagtanto ni Jiaolan na ito ay isang nakatutok na lihim na teknik na naglalayong direktang gambolain ang breakthrough ng Sealer. Pagtalon sa aksyon, ipinaliwanag niya sa kanyang mga kasamahan na bagamat ang mga malatambol na sound wave na ito ay ganap na walang pinsala sa mga normal na tao, kinakatawan ng mga ito ang isang literal na hatol ng kamatayan para sa sinumang nasa ganoong kritikal na yugto ng breakthrough. Kung magambala ng mga panginginig ang focus ng Sealer ngayon, madali itong magti-trigger ng isang nakamamatay na energy backlash, na magdudulot sa kanyang panloob na enerhiya na ganap na magwala at papatayin siya sa mismong lugar. Ang malala pa sa bagay na ito, ang mga karaniwang nagpo-protektang harang ay ganap na walang silbi laban sa trick na ito dahil ang acoustic frequency ay dumadaan mismo sa mga spiritual array. Habang tinatanaw ang lungsod na basang-basa sa ulan, pinilit ni Jiaolan ang kanyang sarili na manatiling kalmado, dahil alam na ang tanging natitirang opsyon niya ay mabilis na matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga nakatagong spellcaster at pabagsakin sila. Pero bago pa man niya masimulan ang kanyang paghahanap, isang biglaan at nakasisilaw na dagsa ng liwanag ang ganap na bumigla kay Jiaolan. Lumalabas na ang Sun God Throne mismo ay nagpakawala ng isang nakakasilaw na sinag. Ang gintong enerhiya nito ay marahas na nagliliyab na tila ba ito ay lubos na nagngangalit sa nakatagong pagtatangkang gambolain ang bagong master nito. Samantala, malalim sa loob ng isang madilim na kuweba na nakatago sa mga bundok. Ang mga tunay na may sala ay nahayag na isang grupo ng mga nakatalukbong na taksil na may ritmo na nagpapatunog sa isang isinumpang tambol upang i-broadcast ang mga wave na iyon na nagwawasak ng isip. Habang ang isang operative ay pinupuri ang kakaibang kapangyarihan ng tambol, na nagpapahayag ng pagkamangha na ang mga katutubong taksil ng siya ay kusang makikipagtulungan sa bansabi para lamang isabutahe ang kanilang sariling tinubuang bayan, ang pinuno ay matalim na. Sumigaw sa kanya na tumahimik at magpatuloy sa pagtambol. Ipinagmalaki niya na ang acoustic na sandatang ito ay ang perpektong kagamitan upang lampuhin ang mga tagapagtanggol nang hindi man lang sila nakakasagupa sa isang direktang labanan, na may buong tiwala na ang kanilang posisyon ay ganap na hindi matutunton. Nag-igting ng kanyang kamao, ang pinunong taksil ay nagngit-ngit sa kung paano sinira ng Sealer at ng Spirit Association ang kanyang mga nakaraang pakana, na sumusumpang sa wakas ay bawiin ang lahat ngayong ang swerte ng kanilang target ay naubos na. Nagpapas siya na sa wakas ay sapat na ang kanilang nagawa upang ilagay sa panganib ang kritikal na breakthrough ng Sealer. Naghanda ang pinuno na umalis ng tahimik bago pa man dumating ang anumang mga reinforcement, na iniwan ang kanyang mga kasabwat upang tapusin ang gawain. Pero ang mga mersenaryo na nanunood sa kanyang pag-alis ay may sariling masamang agenda, habang ang isa sa kanila ay nangutya sa kabobohan ng katutubong taksil at nagbunyag na lihim siyang nagdala ng mga elite powerhouse mula sa bansa A upang i-hijack ang buong operasyon. Gayunpaman, bago pa man nila maipagdiwang ang kanilang pakana,
Ang isa sa kanila ay nakaramdam ng isang biglaan at nag-uumapaw na banta at tumingin sa labas ng kuweba para lamang makita ang tatlong nakasisilaw na liwanag na nagpapaningning sa madilim na langit. Sa isang saglit, ang tatlong dambuhalang haligi ng gintong solar energy ay bumulusok pababa mula sa kalangitan patungo sa kanila. Para silang mga hitsikang missile na direktang naglalok sa kanilang nakatagong kuweba. Ang mga nakatagong operative ay sumigaw sa lubos na katakutan, na agad na kinikilala ang nakasasakal na aura ng Sun God Throne at nawawala ng bait sa kung paano sila nahanap ng isang parang Diyos na artifact. Desperadong mabuhay sa paparating na tama, ang mga elite na eksperto ng bansa ay mabilis na pinagsama ang kanilang enerhiya upang magtayo ng mga pananggalang na harang. Pero nang makita ang tindi ng lakas ng dumarating na atake, ang mga taksil ay sumigaw para sa isang pag-atras at nagtangkang i-activate ang kanilang panghuling backup plan, sa mismong sandali na ang mga solar beam ay naglock sa kanila. Kalahating segundo ang lumipas, ang mga sunbeam ay humampos pababa, na nag-trigger ng isang mapangwasak at nakasisilaw na pagsabog na ganap na naglaho sa buong taluktok ng bundok. Habang itinatago ang kanyang mga mata mula sa nagresultang shockwave, napagtanto ni Jiaolan na ito ang tunay at nakatatakot na puot ng Sun God Throne, na may kakayahang magpulbos ng mga bundok sa pamamagitan lamang ng isang simpleng kumpas. Sa tabi niya, ang mga nakapaligid na tagapagtanggol ay nanood sa lubos na pagkamangha at takot, na napagtatanto kung gaano kawalang pag-asa na nalamangan ang sangkatauhan kumpara sa antas na ito ng banal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang sandaling ito ng pagkamangha ay mabilis na naputol nang sumugod si Chen Rou dala ang isang kagyat na balita. Ang dambuhalang energy shockwave ay nanggulo sa kanilang mga restraining array, na nagpahintulot sa banihag na Lord of the Earth na makatakas sa gitna ng kaguluhan. Samantala, malalim sa loob ng core ng Sun God Throne, naglakad si Feng Yi patungo sa isang maningning at malaaraw na orb, at habang ang mga kakaiba at malaibong huni ay umuusbong sa madilim na espasyo, nagtaka siya kung opisyal na bang nagsimula ang kanyang pagsubok. Sa pag-abot upang hawakan ang maningning na liwanag, napansin niya na ang pagsubok na ito ay ganap na kakaiba sa kanyang magulo at marahas na pakikipaglaban sa Metal Throne. Habang kalmado siyang lumulutang sa mainit na liwanag, napagtanto niya na walang kahit isang bakas ng puot o banta sa hangin, na nag-iiwan sa kanya na lubos na mausisa kung anong uri ng pagsubok ang ay dudulot ng Sun God Throne na ito. Gayunpaman, sa paglakad ng mas malalim sa nakasisilaw na gintong kawalan, nanatiling lubos na alerto si Feng Yi. Bigla, ang maalamat na puno ng fusong ay lumitaw sa harap niya, na nagliliwanag na parang isang maliit na araw sa gitna ng kawalan. Mataas sa itaas ng maningning nitong mga sanga, isang mar-angle na may tatlong paang gintong uwak ang nagpakawala ng isang nakatutulig na tili. Napagtanto ni Feng Yi na ang gawa-gawang ibong ito ang tunay na inkarnasyon ng Sun God Throne, na kumakatawan sa ganap na asensya ng araw. Ngunit sa halip na atakihin siya, ang dambuhalang nilalang ay nagpakita ng walang anumang puot, na tumitingin sa kanya ng may matinding init at tinatrato siya na parang isang kakampi. Sa pagtitiwala sa kanyang mga instinto, humakbang siya pasulong at dahan-daw ang umabot upang hawakan ang kahangahangang ibong araw. Sa sandaling nagkonekta sila, ang gintong uwak ay sumabog sa isang dambuhalang puyaw ng solar energy habang sinisimulan ni Feng Yi ang paghigop sa napakalaking kapangyarihan ng throne. Ilang sandali lang, kinumpirma ng kanyang system na ang Sun God Throne ay opisyal nang nagpasakop sa kanyang tawag at kinilala siya bilang tunay na master nito. Habang sinisimula ng system ang proseso ng kumpirmasyon, ang mga mata ni Feng Yi ay nagliyab sa nakasisilaw na gintong apoy habang walang kahirap-hirap niyang ipinapadaloy ang walang katapusang solar energy. Kapag kumislap na ang abiso na ang kanyang pagkontrol ay kumpleto na, ang system ay agad na magsisimulang mag-compile ng isang pasadyang teknik na partikular para sa kanya. Sa matagumpay na pag-compile, isang nagliliyab na korona ng dalisay na solar energy ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, na nagbubuklod sa kanyang koneksyon sa Supreme Throne magpakailanman. Sa wakas, ibinigay ng system ang kanyang gantimpala, isang bagong-bagong god-tier yang attribute cultivation technique na tinatawag na East Heaven Divine Crown Secret Technique, na nagdadala sa kanyang dati ng nakababaliw na kapangyarihan sa isang ganap na bagong antas.